Timor-Leste Attorney Sally, nagtungo dito si Justice Secretary Boying Remulla. Pinakalayunin ng pagbisita ng DOJ Secretary ay ipaalam sa gobyerno ng Timor-Leste ang nationwide ban ng Philippine Offshore Gaming Operations o yung mga POGO sa Pilipinas at ang posibilidad na lilipat ang mga ito sa kanilang bansa. Isa pa sa pangunahing layunin ay ang koordinasyon para sa pagpapauwi ni dating Congressman Arnie Teves sa Pilipinas. Umaasa ang DOJ na patuloy na makipagtulungan ng Timor-Leste sa usaping ito upang nila'y mabigyan ng katarungan ng mga biktima ni Teves sa Pilipinas. Ano ang masasabi niyo dito, Attorney Salvi, sa ginawang pagbisita ni Justice Secretary Remulla dyan sa Timor-Leste? Nako. Ay, nako. Junket po yan. Junket trip. Bakit kanyo? Unang-una, ba tayo makikialam sa internal affair ng Timor-Leste? Kasi yung sinasabi natin, huwag kayo mag-ano ng pogo dyan. Wala tayong pakialam doon. Sila nang bahala sa buhay nila. Pakialaman natin yung ating sarili. Ayaw natin, tanggalin natin ang pogo. Pero mayaan mo yung ibang bansa. Pangalawa, kung makikialaman kayo, you don't have to go there and spend money from the taxpayers' kaban. O pangatlo, yung sinasabi niyang pag-ano doon sa extradition ba yun? O yung pagpapauwi. Hindi mo kailangan pumunta ron Kailangan mag-courtesy call? O pwede ka namang tumawag sa telepono. At saka dati na nga nagpupunta ron yung mga ibang nandiyan sa DOJ, di ba? Ano lang mo yun? Gastos. Walang magawa. Is it unnecessary? Ay, definitely unnecessary. Certainly unnecessary. Kasi kung ang reason mo para hikayatin sila na huwag tanggapin ang pogo, wala kang pakialam doon. Sa kanila yun Kung ako presidente, baka mabulyawan ko pa siya. Anong pakialam mo sa amin? We will decide. We don't need your advice. So, Attorney Sal, nanawagan ngayon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa mga kandidato para sa darating na midterm elections na kundinahin at itakwil ang CBP, NPA, NDF sa kanilang lugar. Ang nasabing panawagan ay naglalayong tapusin ang armadong pakikibaka na patuloy na nararanasan sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Sa itong palitan ni Almar Forzuelo. Nakatutok ngayon ang buong sambayanan sa nagpapatuloy na filing of candidacy ng mga nagnanais na makakuha ng posisyon sa Senado, Kongreso, probinsya at sa mga syudad o munisipalidad. Habang abala sa midterm elections, nananawagan naman ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC sa mga tatakbong politiko na magkaroon ng malinaw na paninindigan laban sa armadong pakikibaka. Hayagan itong kundinahin at mangako sa mapayapang solusyon sa mga suliranin ng lipunan. Sa isang pulong balitaan, binigyang diin ni NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. ang kahalagahan ng iisang pananaw para sa kapayapaan at kaunlaran. Hinimok din ng opisyal ang mga kandidato na talikuran ng karahasan at yakapin ang dialogo. Anya, tayo ay nasa isang demokratikong lipunan at sino man ay may karapatang tumakbo sa pwesto. Ngunit, mahalaga anya para sa sambayan ng Pilipino na malaman ang katotohanan tungkol sa CPP, NPA, NDF na idiniklarang teroristang grupo sa ilalim ng Anti-Terrorism Act. Dagdag pa ni Torres na ang nagpapatuloy na kampanya ng NTF-ELCAC ay naglalayong ilantad ang mapaninlang na mga taktika na ginagamit ng Communist Party of the Philippines or CPP at ang armed wing nito, ang New People's Army o NPA. Umaasa din ito na tatalikuran ng mga kandidato ang armadong pakikibaka at tatanggapin ang mapayapang solusyon. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Ba't naman ang pipi? Di ba? Nahihika tayo habang nag-ano. Tapos na yung report. Attorney Sal, yung paalala po ng NTF-ELCAC sa mga tumatakbo po ngayong midterm election, kondinahin ang mga CPP, NPA, NDF that includes yung local, no? Hindi lang, national post, Attorney Sal. And the possibility na gamitin ulit ito ng CPP, NPA, NDF na makapag-extort ng pera sa mga candidates, Attorney Sal. Sino ang kukundina? Sa kanila, yung kandidato mismo? Yes. Sa kanila, ikukundina. Ano ba yung mga payo ninyo? Paano ikukundina? Kailan? Pag-file nila, huwag kayong bumoto dyan sa mga siraulo niya. I guess dapat hindi din sila mabigyan ng pera. So, nagbibigay sila for campaign para yung mga lugar na hawak, kung meron pa, yung CPP, NPA, NDF. Di ba sasabihin nila, ako bahala dito sa boto mo?
Kayong mga nasa NTFL kayo ang magkampanya. Yung mga kandidato, magiging busy yun sa kampanya para promote yung mga sarili nila, mga programa nila. Siguro, in the course of their campaigning para sa programa nila, yun ang sasabihin nila. Kami, kontra kami sa ganitong, ganyan. Ayaw namin ng mga rebelling komunista. Mahigpit na ipinaalala ng Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mahigit 200,000 tauhan nito na maging apolitical sa darating na halalan sa 2025. Ibig sabihin, hindi ito pwede magpagamit sa anumang may kaugnayan sa politika kasabay ito ng pagsisimula ng filing ng Certificates of Candidacy o paghahain ng kandidatura na nagsimula noong October 1 at magtatapos sa October 8. Layon rin ang paalala na matiyak na magiging malinis, payapa at ligtas ang buong panahon ng halalan at walang namamatay dahil sa tunggaliang political. Ang midterm polls ay isasagawa ngayong May 2025. Dapat talaga political ang mga police attorney sa Naman, that goes without saying. Hindi na nga kailangan yan. Dapat automatic. Dapat matik yan, matik. Kayo makialam. Kaya lang, walang Presidente Duterte na kamay bakal sa kanila. Kaya, sigurado may makikialam pa rin. Samantala, mga indigenous people sa Mindanao nanawagan sa pamahalaan ang suporta ukol sa hindi pagtugon ng National Commission on Indigenous People sa kanilang mga hinaing. Ilan sa mga ito ay ang kanilang mga reklamo sa kanilang ancestral domain, land grabbing, maging ang mga complaint letters ng ilang taon na walang aksyon. At sagot din. Ito po yung detalye na balita mula kay Jean Domingo. Ang amo ang pagpaabot una sa amo ang hangyo sa buhatan sa NCIP, particular sa amo ang ancestral land nga claim sulod sa portion of Tagbina, Surigao del Sur nga kung mahimo mahatagan og igong pagtagad o igong aksyon sa ahensya may tungod sa amo ang pag-claim sa maong yutang kabilin tungod kay kini para man sa henerasyon namo nga sumusunod. Akong ipadungog sa inyo tanan ang among mulo sa Barangay Aperuli, Davao de Oro, Mungkayo, nga makadagan kami nag-complain dito sa NCIP may tungod sa among problema apan wala nila tagda. O ikaduha ang among mulo ngadto sa NCIP nga maunay nooy gibalidate nila kadtong walay mga clan. Ang ako alang ginaano sa SMI, ang yuta namo imbis nga duha ka hektarya himuon na lang nila nga human nagsukat sa una sa NCIP pa karon ginahimo na lang nila tagwan half hectare na lang sa duha ka hektarya. Mao nang among ginamulo unya karon ginawala nila ang amo ang area. Wala gyud unya maadtumi sa Marbel sa NCIP sa Marbel. Wala jud mi ginaano ingnon pa. Ginaingon pa nila na dito mo sa ano lang. Unya pati ang mga tagalan sa SMI. Grabe gyud. Mating salog ug bumadubog ata wala may problema. Pero ngano nag-away mami? Nag-create man ang NCIP og sarili niyang mating salog. Nga gipangapuet nila nga ambot asa gikan to mga tawhana. Anong na mating salog daw nag-claim na sa Marilog. Mao na problema. Nangilog sa yuta, double ceiling, triple ceiling, baligya, kapila ilugon, kapila baligya, pamatyon. Lain ang pasanginlan. Nailaram ng problema. Murag nangawat ang tribo. Munang giundang gani na muna nga mga buhat. Anto niabot pa sa punto nga tanan na lang nga mga krimen nga mahitabo sulod sa ancestral domain. Tribo pasanginlan. Nga priso, daghang nga priso nga tribo senaryo gihimo sa gobyerno. So, na NCIP pero murag ang tabang sa NCIP diha sa tribo sa Cantito 60 sa San Francisco, Agusan del Sur. Wala gyud namo mabati. Karaamay kamalidir ng tabang kanami. Nasa 60 leader ng katutubo na kumakatawan sa siyam na IP communities mula sa iba't ibang rehiyon sa Mindanao ang nagtipon sa Davao City upang ipahayag ang kanilang nagkakaisang pagtawag para sa tunay na pagbabago. Hiling ng mga delegasyon ng mga katutubo
sa Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders and Leaders. Natulungan sila sa pag-secure ng dialogo sa 9th Commission ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP upang talakayin ang ilang mga isyu sa komunidad na nagkataong nasa Davao City para sa isang Commission and Bank session. Ayon sa grupo ay formal na silang sumulat sa NCIP ukol sa kanilang mga isyu at umaasa na mabibigyan ng pagkakataon na matalakay ang mga detalye at mabigyan ng kaukulang aksyon. Subalit hindi man lamang ito nabigyan ng pagkakataon o solusyon ng NCIP, kaya naman dinudulugan nila ito sa Execom ng MIPSEL. Nauna na nagsumite ang grupo ng mga kopya ng kanilang pinagsamang liham sa Central Office ng NCIP at sa Central Office ng Commission on Human Rights. Ayon sa dating NCIP chairman, matapos niyang magbitiw sa NCIP, ay pinili na lamang niyang manahimik. Subalit ngayon ay minarapat niyang magsalita sapagkat hindi na umano niya matiis ang mga nangyayari sa NCIP at sa mga katutubo. Tinawag namin itong media briefing na ito. Unang-una, ininformahan namin ng NCIP kaninang umaga. Actually, by chance na nandito ako sa Davao, meron akong ibang lakad. Pero nag-ipon ang mga tribo, walong community ito, galing sa ibang sulok sa Mindanao. At makikiusap nga na makausap man lang ang mga commissioner dahil nga sa kanilang mga hinaing at problema na dumaanan ng napakaraming buwan at taon at pabalik-balik. Almost 20 plus years na. Nandyan na yung problema, hanggang ngayon andyan pa rin. So bilang former chairperson ng NCIP, ako si Allen Capuyan, nasa NCIP ako ng 4 na taon, pero sa advokasya ay nagsimula ako sa 1999 at umalis ako sa militar para paglingkuran ng katutubo. Umalis din ako sa NCIP para balikan ang katutubo at sa paglilingkod. So mag-1 taon na at ilang araw na umalis ako sa NCIP, ako ay nananahimik at palaging sumusuporta sa NCIP. Ngunit sa nangyari ngayon, lalo na sa araw na ito, ay tinext ko lahat na 6 na commissioners, ang executive director, lahat na bureau directors at lahat na division chief. Kahit isa wala nag-reply. Nakiusap po ako na kung pwede bigyan ng panahon ang katutubo na kausapin nila. Walang sumagot kahit isa. Pero sa kabila nito nilinaw nila na hindi sila humihiling na ma-abolish o tanggalin ng NCIP. Nila nais lamang nilang ma-reorganize ito upang mabigyan ng pagkakataon ng mga IP leaders na mag-endorso ng mga opisyal na suportado ng tribo na handang managot at maglingkod hindi lamang sa pamahalaan, kundi maging o lalong-lalo na sa tribo. Reorganization ang hiningi natin dahil yung mandato ng NCIP ay tama po. Pag ito ay nilipat natin sa ibang ahensya, tandaan natin na kailangan natin ng expertise sa customary laws, customs and traditions. Hindi basta-basta nakukuha yan na skills. Marami dyan sa NCIP na magagaling dyan at mababait. Kung yan ay ilipat natin sa kahit anong ahensya, paano na lang yung familiarity sa customaries? Magsimula ngayon sa zero. Wala akong alam na labanan na nagipaggira sa gitna ng championship ng basketball na palitan mo yung buong team. So, ang aming panawagan ay reorganization. Reorganization na considered lahat na resign or mag-reapply para patas ang laban. At sa pag-reapply nila, dapat meron silang endorsement galing sa isang community. Na doon sa community, sila ay nanumpa na pag sila ay natanggap, ito ang kanilang gagawin na trabaho. Kasi iba yung sa civil service. Ayon pa sa ibang miyembro ng tribo, hindi umano pinapakinggan ang kanilang boses at hindi rin ginagalang ang customary law ng mga katutubo. Ang akong ipaabot unta nga kani madunggan maabot sa ato mga senador, congressman nga panahon na ang kabaguhan diri sa NCIP. Nganong nangayo kita kabaguhan kay kaning mga tao karon nga nagpadagan sa NCIP wala nagipulos. Puros na sarili nila nga interest. Nadunggan ninyo ang mga dato karon nagsulti. Sige sila buot-buot butang sa ilang tao. Ang naatay customary law dili na nila sundon. Ila nang gibaboy. Karon pangwarta na lang ang utok sa mga tao nga naadya karon sa NCIP. Kining upat o 5 ka ancestral domain pari-pariho lang halos ang ilang problema. Rampant land selling, rampant land grabbing nga ginahimo ra pud sa ato mga pipila ka mga IP leaders nga anaa sa posisyon
og uban pa og ang pagpangilog sa yuta o kanang overlapping sa boundaries ug uban pa nga mga discrimination nga ilang nahiaguman sa mismong empleyado sa NCIP. Unta na maaksyonan sa madaling nga panahon kay kung madugay pa basin mahutdan na sila og yuta, no, sa pagpamaligya ra pud sa tong mga kaubanan nga tribo. Hinamon din ng mga ito ang mga kasalukuyang opisyal ng NCIP na magkaroon ng kahihiyan at isantabi na ang pansariling interes at pang-aabuso at tugunan ang tawag ng kasalukuyang administrasyon na bagong Pilipinas at tunay na pagbabago. Alam nyo, ang pag-aantay ay taon-taon na. So, lumalaki ang problema ng katutubo at lumalaki ang problema ng NCIP. Pero gusto kong ilagay sa balanse sa gitna. I-reorganize lamang. Tapos huwag galawin ang IPRA. Kasi kung galawin ang IPRA sa panahon na emotional tayo lahat sa situation na to, why not balikan muna ang IRR, yung implementing rules and regulations.